What is up guys? Good morning po sa lahat. So andito po tayo sa kalagitnaan ng palayan. Hello. So try natin yung ating 360. Kasi andito po tayo sa San Fernando, Bukidnon. Actually patungo pa ako ng San Fernando, Bukidnon. Andito pa ako sa Valencia yata. So yun. Sa kasamang palad guys, no, baka nagbabadya yung ulan, no, kasi sa bagyong Katrina, kung andun sa may eastern part ng Luzon, pumasok na pala sa par natin, no. So yon, may tatabahuin ako doon sa may San Fernando, Bukidnon. So samahan nyo ako guys, tingnan natin yung bagong POV natin na nandyan yung ating Insta360 sa ating harapan. Yun. So nag-i-enjoy lang ako sa kuan ko, no, sa ating teka sa ating quick shifter. Kasi ako na mismo yung nagtono kasi neto eh. Tapos nakuha ko na yung timpla, hindi na siya nagba-backfire pag downshift ko, no. Siyempre i-rev match mo rin, pero wala na talagang clutch, smooth na talaga siya. So ito guys, babaybayin lang natin, chill ride lang tayo muna ngayon, ha. Wala munang bakbakan kasi nasa residential area pa tayo, no. Doon mamaya bandang sa itaas na titestingan natin kung paano, anong itsura natin pag yumuyuko, no. Kasi yun talagang issue sa karamihan, ayaw bumili ng sports bike dahil napaka masakit sa likod, no, kasi parating kang nagagat. So yan yung itsura mo parat. At napakalakas ng hangin ngayon, no. So tetestingan natin yung bubomba tayo. Napakalakas ng hangin guys. Ray. Ayun, hindi ako makatayo. Napakalakas ng hangin. So yan, dapat ka talagang yuyuko guys, lalong-lalo na high speed, no. Ewan ko lang talaga kung anong ginagawa ng mga naked bike user, no, kasi upright kasi sila eh. Pero naman yumuyuko pa rin sila, pero yun pa man, walang ganito. Tapos yung fairings nila hindi gaano aerodynamic, no, kasi engine naked nga eh, engine diretso. So sa lahat ng mga kuan dyan, nagbabalak, hindi ko pala na-strap yung kuan ko. Hindi ko, tanga. Sinsya guys. So sa lahat na nagbabalik dyan na mag sports bike, no, ito po yung ergonomics nito. Parati ka pong dapat ka talagang yumuko, lalong-lalo na pag mabilis yung takbo mo. Kasi ito, didepensa to sa hangin patungo dito sa taas ng helmet mo. So hindi tatama sa windshield ng helmet mo, no. Malilipad sa mabilis mong takbo, no. So yan, ito yung ergonomics ng ating SR450. Chill ride tayo, 6 gear tayo. Baka ang mahirapan sa kuan ko, yung bolt ng kuan ko, bolt ng side mirror ko pala. Ayan. So guys, ang plano natin ngayon, may tatanong natin medyo upod na kasi yung gulong ko. Kasi tinatakbo nito is almost 16,000 now, 15,664. So pag uwi ko nito doon sa Cagayan de Oro, sakto to 16,000. Nafe-feel ko na kasi dumudulas po yung
gitna, no? Lalong-lalo na pag nasa straight lang ako na posture. Kasi po ang gulong pala ng stock na ni-research ko to is CST Adreno, ba tawag dito? Kasi popost ko na lang. Tapos AS5 pa ganun. So ang composition po pala talaga nito is hard yung gitna. Hard compound talaga yung gitna. Tapos soft yung magkabilaang gilid, no? So yan yung isang magandang combination talaga ng mga gulong natin. Kasi yung gitna hard, may longevity siya. Kasi most of the time pag daily riding ka lang o long ride man yan, nakatayo talaga yung motor nyo, no? Ganyan. So parnitan ganito. Ang ginagamit talaga ng gulong nito is yung gitna, which is sa stock nito is yung hard compound, no? At pag nagbabanking ka naman is soft compound yung kuan niya, yung side niya. Kaya pala dumidikit yung kuko ko pag pinipisil ko ng ganun, lalong-lalo na pag mainit. Aray, napakalakas ng hangin. Yun, no, maraming kalabaw. Yan. So nagdadalawang isip ako, guys, na bumili ng Road Sport, yung Michelin Road 6, no? Kasi gusto kong i-try talaga kung ano ang kaya ng CST brand, no? Ano pala yung mga malalakas nila. At saka, guys, ang CST is well known as cheap but quality, no? Kasi Taiwan brand o China brand pa rin siya, no? So bagay na bagay siya dito sa SR natin kasi China rin. So yun, nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ba yung Michelin ko o yung ating bibili ako ng bagong CST na mas makapal, mas malapad, 160. Gagawin ko 160 kasi 150 yung stock nito. So yun. So ano sa tingin nyo, guys? Yung mga alam ko naman na most of the time Road 6 talaga, Road 6 yung ginagamit ng mga big bike, no? Lalong-lalo na yung mga touring. Pero yung Road 6 kasi nakuha ko 8,000 miles o 12,000 mileage na, no, or kilometers ang kaya niyang itakbo. Pera naman nito 16 na nga, hindi pa ubos pero malapit na. So ang tansya ko nito is 20k talaga, ubos talaga to. Panot talaga to sa 20k. Pero yun nga, hindi na ako magre-risk, no? Kasi iisa lang buhay natin, no? Dapat pa natin titipirin ang gulong natin, lalong-lalo na sa akin na naglo-long ride parati kagaya nito. Typical lang to sa akin. Balikan ko lang yung San Fernando, 400, around almost 400 kilometers na, di ba? So yan ang isang factor, guys, na hindi talaga ko dapat tipirin ang mga gulong natin kasi mahirap na, lalong-lalo na pagbasa, guys. Pag banking mo ng ganyan, basa sa unahan, patay tayo dyan, di ba? O yan, malapit na tayo sa bankingan. Hopefully hindi ito ma-damage tong ating na kinabitan na part. Teka, save muna natin para part 2 na yung natin, bankingan. Ayun na yun kasi dun eh.